Pagod na ako sa paulit-ulit na kasinungalingan ng lahat. May isang parirala na ilang buwan ko nang naririnig, isang parirala na malamang narinig nyo na rin ng daan-daang beses. Walang pera ang Barca kaya hindi sila makakabili o makakakumpetensya para sa mga top level na manlalaro at hindi rin nila kayang bayaran si Julian Alvarez. At magiging tapat ako sa inyo, ilang buwan na ang nakalipas ay naiintindihan ko pa ang ganitong pananaw dahil napakahirap talaga ng kalagayang pinansyal ng club noon. Dahil ang financial fair play ay pumipigil sa bawat galaw dahil bawat pagbili ng manlalaro ay parang imposibleng operasyon at bawat pagpaparehistro ay nagiging isang labanan. May isang bagay talaga na pumukaw ng pansin ko. Kung talagang walang pera ang Barca, kung talagang hindi kayang makipagkumpetensya ng Barca, kung talagang imposible si Julian Alvarez, bakit si Deco ay umaasta na parang posible ito? Bakit personal na nakialam si Laporta sa operasyong ito? Bakit nagbigay na ang Barca ng alok na 100 milyong euro? Bakit si Fabrizio Romano na nagsasalita lang kapag may totoong negosasyon ay nagsalita ng ganoon katindi? Bakit sineseryoso ng Atletico de Madrid ang lahat ng ito? Natutuhan kong hindi nagsasayang ng oras ang mga club sa imposibleng operasyon sa transfer market, hindi tulad ng nakikita natin ngayon. Dito lumalabas ang unang malaking tanong ng video. Sabik na pumunta sa Barca si Julian Alvarez, ngunit ayaw pa rin siyang ibenta ng Atletico de Madrid. Pero ang totoong tanong ay, kaya ba talagang bayaran ng Barca ang isang operasyon na ganyan kalaki? Bakit? Kasi pag sinuri mo ang mga numero, may matutuklasan kang kakaibang bagay. At ang Barca na nagtapos noong nakaraang season ay hindi na siya ang parehong Barca na papasok sa transfer market na yon. Malayo na. Nagsimula lahat ito sa isang operasyong halos di na pinag-uusapan ngayon. Naalala nyo ba yung mga sikat na VIP na upuan? Ang operasyon ang nadulot ng matagal na debat ng ilang buwan. Ayun, yung operasyong akala natin walang katapusan, yung operasyong halos lahat ay inisip na wala ng pag-asa, lumabas na mas mahalaga pa pala ito kaysa sa inaakala natin. Dahil habang karamihan sa mga tagahanga ay abala sa mga bagong recruit, sa loob ng club ay may mas mahalaga pa silang inaabangan. Ang auditor, pakinggan nyo ito dahil siya ang dapat magpatunay ng mahalagang bahagi ng planong pinansyal ng Barca. At nang dumating ang kumpirmasyon na yon, tuluyang nagbago ang sitwasyon natin ngayon kasi pinag-uusapan natin dito ay mahigit 71 milyong euro. Kunin ang calculator, ibibigay ko lahat ng numero. 71 milyong euro, hindi maliit na halaga yan. Hindi ito ordinaryong sponsorship o isang bentahan lang. Pinag-uusapan natin ang haladang direktang nakakaapekto sa kakayahang operatibo ng club. At dito na papasok ang isang bagay na mas mahalaga pa. Dahil hindi lang iyon ang tanging pinagkukunan ng kita na kasama sa ekwasyon para sa Barca. May isa pa na maaring mas mahalaga pa sa katamtamang panahon. Pinag-uusapan natin ang Spotify Keno. Matagal nating tinutukoy ang bagong stadium bilang proyektong panghinaharap. Pero mga kasama, narito na ang hinaharap. Ang unti-unting pagbubukas ng stadium ay magdudulot ng mas maraming manonood. Dahil dito, para sa Barca, mas maraming kita ang nalika, darating ang mas maraming VIP box, mas maraming ticket, mas maraming pera, at ang mga panloob na inaasahan ay tumutukoy sa isang kamangha-manghang bagay. Mga humigit kumulang 50 milyong euro na dagdag, 50 milyon pamilya. At dito na talaga nagsisimulang magbago ang kwento. Hindi na lang tungkol sa pagbawas ng pagkalugi ang usapan na pangunahing gawain ni Laporta bilang presidente ng Barca. Ngayon, pinag-uusapan na natin ang paglika ng mga mapagkukunan. Pinag-uusapan natin ang paglago at pagbawi ng lakas pinansyal. Kapag pinagsama mo ang VIP na kita at bagong kita mula sa Keno, makikita mo kung bakit may optimismo ngayon sa club na wala nung isang taon. Pero mag-ingat dahil hindi pa natin nararating ang hakbang na talagang magbabago ng lahat. Ang hakbang na magpapahintulot kay Deco na direktang tumingin kay Julian Alvarez. Robert Lewandowski. Malamang siya ang pinakamahusay na striker na nagkaroon ang Barcelona sa mga nakaraang taon. Isang manlalaro ng football na nagbigay ng sobra, naging huwaran,
isang goal scorer, pero isa rin sa may pinakamahalagang kontrata sa koponan. Pakinggan nyo to, pamilya. Dito papasok ang totoong numero. Dahil si Lewandowski ay aalis sa Barca at hindi lang siya mag-iwan ng bakanteng posisyon na kailangan nating punan. Magpapalaya siya ng napakalaking halaga ng mga resources na magagamit ng Barca para makapagrehistro ng mga manlalaro. Pinag-uusapan natin ang 38.5 milyong euro. Uulitin ko, 38.5 milyong euro. Dahil lang sa pag-alis ng Polish na striker, napakalaking halaga na ito. Dito nagsisimulang mabasag ang kwento na wala ng puwang sa budget sa sahod ang Barca, na wala silang fair play, na wala silang pera para makakuha ng mga bagong manlalaro. Kasi kapag pinagsama mo lahat ng nabanggit natin kanina, ang mga VIP seats, ang kita mula sa ticketing sa Camp Nou, ang pag-alis, ang salary space na pinalaya ni Robert Lewandowski, nagiging ibang-iba na ang sitwasyon. Mas pabor sa Barca, mas matatag at mas malapit sa normal. At yan mismo ang dahilan kung bakit ilang linggo nang nagpapakalma si Laporta, dahil alam ng club na marami pa ring tao ang hindi pa lubos na nakakaintindi nito. Malaki na ang pagbuti ng mga account, pero nung akala natin na malaki na ang puwang, biglang lumitaw ang isang maliit na problema, Anthony Gordon. At dito na tayo papasok sa susunod na kabanata. Dahil habang pinag-uusapan ng lahat si Julian Alvarez, naisagawa na ni Deco ang unang malaking galaw ngayong tag-init, ang pagkuha kay Anthony Gordon. Isang transfer na hindi naman talaga mura. Malalaman natin sa hinaharap kung sulit ito. 70 milyong euro na sigurado, dagdag 10 milyon sa variable. Isang malaking investment para sa Barca, pero marami kasing nalilito dito, kaya ipapaliwanag ko sa'yo. Hindi sapat tingnan lang ang transfer price, dapat ding maintindihan ang epekto nito kay RSL Play. At dito, ayon sa impormasyon na inilatala ng ating kasamahan na si Victor Malo ng Kulemania, ang taon ng gastos kay Anthony Gordon ay nasa 26 milyong euro kasama na ang sahod at amortisasyon. Tandaan ninyo, 26 milyong euro, ibig sabihin, bahagi ng nabuong margin ay nakalaan na. At sa loob ng ilang araw ay parang muling nabawasan ang available na margin. Pero pagkatapos ay lumitaw ang isa pang transaksyon. Isang transaksyon na hindi ganong pinag-uusapan, hindi ganong kahanga-hanga, pero posibleng kasing halaga rin. Dahil dito lumitaw ang pangalan at katauhan ng isang manlalarong mahal ng Barca, Ansu Fati. Si Ansu Fati na umalis na sa club. Muling pinatunayan ni Deco na ang tagumpay sa merkado ay hindi lang sa pagkuha, kundi pati sa pagbebenta ng mga manlalaro. Dahil ang operasyon kay Ansu Fati ay nagdudulot ng dalawang sabayang benepisyo. Una, agarang pera. Pangalawa, pagtitipid sa sahod. Isang perpektong kombinasyon para sa fair play. At kapag ginawa mo ang mga kalkulasyon, napakalaki ng resulta. Halos 20 milyong euro ang pagbuti. Pamilya, 20 milyon. Na ibinabalik ang Barca sa isang napaka-interesanteng posisyon. At dito tayo dumarating sa pinakamahalagang numero ng buong video. Itala ninyo ang numerong ito, 64 milyong euro. 64 milyong euro. Iyan ang tinatayang margin na magkakaroon ng Barca pagkatapos ng lahat ng operasyong ito. At ngayon, narito na ang tanong na magbabago ng lahat. Sapat na ba ito para makuha si Julian Alvarez at may rehistro siya sa liga? Kasi syempre, iba ang pagkakaroon ng 64 milyong euro at iba rin ang kakayahang makuha ang isang manlalaro sa pamamagitan ng pamumuhunan ng 150 milyong euro. Maaring iyon na ang pinakamataas na halaga na hihingin ng Atletico de Madrid para sa negosasyon at pagtanggap ng alo. Dito na papasok ang pinakakapanapanabik na bahagi ng ating kwento. Ang mga elite na paglipat na manlalaro ay hindi isang bagsakang bayad. Wala ring isang beses na bayad. Hindi ganoon ang sistema. Inaayos ito, ina-amortize at hinahati-hati sa mga taon ng kontrata. At ito ang lubos na nagpapabago sa buong kwento. Mga kasama, tandaan ninyo ang isang bagay. Kahit na humingi ang Atletico de Madrid ng napakalaking halaga tulad ng 150 milyong euro, iba pa rin ang magiging taunang epekto nito. At diyan nagkatrabaho si Deco.
Diyan gumagawa ng kalkulasyon ang mga namumuno. At diyan pumapasok ang sikat na fair play bilang pangunahing bida. Dahil sa unang pagkakataon, matapos ang matagal na panahon, pwedeng umupo ang Barca sa mesa ng negosasyon nang hindi nakakaramdam na dehado sa kabilang panig. At iyan ay isang napakalaking balita. Pero may mas mahalaga pa kaysa sa mga numero. Isang bagay na di kayang ipakita ng kahit anong kalkulasyon. At yon ay ang kagustuhan ng manlalaro. Sa huli, lahat ay nauwi sa isang tanong. Ano ang gustong laruin ni Julian Alvarez? Dito pumapasok ang mga pangunahing tauhan nitong mga linggo, tulad din na Fabrizio Romano, Daston Gedul, Veronica Brunati. Nakakatugma ang impormasyon na gusto ni Julian pakinggan ng Barca. Gusto ni Julian ang proyekto ni Hansi Flick. Gusto ni Julian na maging isa sa mga muha ng bagong proyektong Azulgrana. Lubos nitong binabago ang negosasyon dahil pwedeng humingi ng malaking halaga ang Atletico de Madrid at patigasin ang usapan. Pwede pa nilang ipagpaliban ang desisyon at gamitin ang lahat ng baraha na gusto nila. Pero may isang bagay na hindi kontrolado ng club. Ang kagustuhan ng manlalaro ng putbol. Dahil dito, ang tag-init na ito ay siguradong magiging kabaliwan. Ilang buwan lang ang lumipas, sinasabi nilang imposible ito at isa lang daw itong pantasya. Dati, hindi kayang makipagkumpetensya ng Barca kanino man. Pero ngayon ay pumapantay na ang mga numero at nagsisimula ng paboran ng fair play ang Barca. Ngayon, si Deco ay may sapat na kaluwagan para makapagtrabaho. At ngayon, si Julian Alvarez ay hindi na mukhang imposibleng pangarap. Mahirap pa rin, sobrang komplikado. Pero sa unang pagkakataon sa matagal na panahon, isa na itong totoong transaksyon. At malamang, yun ang pinakamahalagang balita sa lahat. Dahil kung ayos na ang mga numero, ang susunod na tanong ay mas delikado pa para sa Atletico de Madrid. Ano mangyayari kapag nagsimula si Julian Alvarez? Magpipilit ba siyang magsuot ng Azulgrana? I-comment mo kung ano ang tingin mo sa napakagandang video na ito, pindutin mo ng todo ang like button at i-hype ang video. Barca kahapon, Barca ngayon, Barca magpakailanman. Salamat!